Bawan J. Clanes. Ang Christian name ko po ay Jacob Blanes. Ako po ay dating membro ng Regional Youth and Student Bureau ng SMRC. Noong 1980s, 1983, naging chairman ng Liga ng Kabataan ng Davao o Likada. Ito yung community youth organization sa buong syudad ng Davao. So kumilos po ako sa area ng Southern Mindanao. That's ang pinag-uusapan mo ay naging kasapi ka ng CPP, NPA, NDF. Yung pinag-uusapan mo ngayon, di ba, Dato? Opo, ma'am. For 10 years po, kumikilos ako bilang kadre ng Communist Party of the Philippines, lalo na po sa area ng Davao City at Southern Mindanao region po. Okay. So, and currently, Dato, what position do you hold? Noong nagkaroon po ako ng pagkakataon na baguhin yung tadhana ng buhay ko at baguhin yung paniniwala ko, ako po ngayon ay naging executive mula noong year 2003. Ako po ay executive director ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders, isang Mindanao-wide organization ng mga IPs na nag-a-advocate para sa full implementation ng IPRA at nakikipag-engage para sa partnership with our government. Dato, let's get into the heart of things, no? Ano ang nangyari, no, itong sa insidente na ito? Kailan at ano ang nangyari noong November 2018 sa Talaingod? Bago ito, ma'am, as a background, yes, nagkaroon ng programa ang Mindanao Commission. Ito yung party organ ng Communist Party of the Philippines na nakatutok sa Mindanao. Nagkaroon sila ng programa na magtayo ng mga lumad school upang ma-radicalize, makapag-penetrate sa mga ancestral domain ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Kasama na po dito yung kanilang pagpasok, pagtayo ng salugpungan school diyan po sa munisipyo ng Talaingod, kung saan nandyan yung komunidad ng mga Atamanubo. At ang nangyari po, nagkaroon sila ng mga paaralan dyan na itinatayo na siyang nagiging recruitment center o pagre-recruit ng mga kabataan para maging aktivista at maging armadong NPA. So dahil po sa effort natin, ang mga IP leaders po dyan ay tumutol sa ganitong programa at pinasara yung mga paaralan dyan ng salugpungan dyan sa Talaingod. Ang ginawa po nila Sator Ocampo at Franz Castro mula sa Manila, bumaba po sila, pumunta sila ng Talaingod dahil gusto nilang isave yung kanilang programa na nag-degenerate ng funds mula sa international community. Dahil nga po yung sinasabi nilang pagtatayo ng mga lumad school, humihingi po sila ng donation mula sa iba't ibang financial institution sa labas ng ating bansa. At ito po yung kanilang nagiging pinakamalaking source ng kanilang pundo na napupunta din naman po sa Communist Party of the Philippines at sa NPA. So ang nangyari, dahil gusto nila itong isave, pumunta sila sa Talaingod upang kunin yung mga bata habang pinapasara ng mga IP leaders yung mga paaralan ng sulugpungan. Sinundo ito nila Franz Castro at Sator Ocampo dahil ang gusto nila, dadalhin yung mga bata mula sa Talaingod papuntang Haran Center sa Davao at mula Haran Center, dinala nga nila ito papuntang University of San Carlos in Cebu, kung saan na-rescue po natin ang mga kabataang ito. Meron din po silang dinala doon sa UP Diliman na nag-decide na po yung mga bata tulad nila Rorilyn na umuwi at bumalik sa Talaingod. Dato, you mentioned yung Salugpungan Schools, yung Save Our Schools Network, at you also mentioned yung Haran. Na-mention mo din very briefly kung ano yung structure na ginawa ng CPP, NPA, NDF
para sa ating mga kapatid na katutubo. Gusto ko lang maliwanag na sabihin mo sa ating mga kababayan ano ang mga krimen na ginawa ng CPP, NPA, NDF na ginawang posible nitong mga prente na ito sa ating mga kapatid na katutubo dyan sa Haran, dyan sa Save Our Schools Network. Actually, ma'am, meron tayong sinabmit, hindi lang sa ating gobyerno, maging sa United Nations. Ito yung Yes. tinatawag nating 17 major atrocities na ginawa ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng National Democratic Front sa mga pamayanang katutubo sa Mindanao. Kasama na po dito yung pagko-convert ng mga ancestral domain into guerrilla base, yung pagpatay o pag-supplant sa mga traditional leader ng mga revolutionary leader na kinokontrol ng mga CPP. Kasama na din po dito yung without consent at through deception. Nagtatayo sila ng mga programa katulad ng Lumad School doon sa mga communities o ancestral domain. At ang mga Lumad Schools na ito ay akala natin sa una ay nakakatulong sa mga kabataang tribo dahil nga sila ay pinagpaaral ng libre. Yun pala, parang niluluto sa mantika ang tribo dahil yung pagtatayo ng Lumad School, galing nakakuha pala yun sila ng pundo mula sa mga international institutions at hindi lang sa nakakapagtayo sila at nagpapatakbo nitong mga school, 60% nung nakukuha nila na pundo na ibibigay nila sa NPA. At ang masaklap dito, yung mga kabataan na nag-aaral ay ginagawa nilang recruit na child warrior ng New People's Army. So dubli-dubli po ang violations na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa mga pamayanang katutubo, lalo na dito sa Mindanao. So Dato, naalala ko kasi nung na-create ang NTF-ELCAC, ang narinig ko na kwento kasi, no, nung nalaman ng former president na 60 to 90% ng NPAs ay galing sa IPs, doon naging maliwanag na yung dinaanan ng ating mga kapatid na katutubo. And yet, pagdating sa Europa, no, pwede mo bang ikwento sa ating mga kababayan kung ano yung naratibo na ibinebenta ng CPP, NPA, NDF na nagpapanggap ng mga human rights activists at experts daw? Pagdating doon, ano ang kwento nila tungkol sa gobyerno natin? Kung paano sila nakakakalap ng pondo at nakaka-extort? Ang ginagawa nila, ma'am, nagtatayo sila ng mga organization na akala mo human rights defenders. No, katulad ng Katribo, katulad ng Katribo Camp, yung party list na Katribo, yung Katribo Youth, at dito naman po sa Mindanao, meron silang tinatawag na Kalumaran, merong Pasaka sa Region 11, Kalumaran, Mindanao-wide, Kasalo sa Region 13, Kalumbay sa Region 10. Itong mga nagmamaskara ng mga legal front organization ang siyang nagkaroon ng mga kaugnayan sa mga international institution kung saan nakakakuha sila ng mga pundo. Ang 60% ng nakukuha nilang pundo ay napupunta sa armadong pakikibaka, samantalang yung 40%, ito yung ginagamit nila upang magtayo ng mga Lumad School, magpundo ng mga manilakbayan o paglalakbay na binibitbit ang mga tribo papuntang Manila at doon pinapatira sa mga backwit areas tulad sa Davao, yung Haran Center, sa Manila naman, UP Diliman. Ito yung programa nila upang i-project sa buong mundo at sa ating gobyerno na pinapabayaan yung mga kapatid natin na tribo, samantalang ang ginagawa nila ay isang deception o pagsisinungaling. Dahil meron na po tayong batas na IPRA na nagpoprotekta, nagpopromote, nagre-recognize at nagre-respeto ng mga karapatan ng tribo. Ito po yung kanilang ginagawa, dinidemonize nila ang ating gobyerno upang sa tingin ng ibang tao, sa publiko at sa international na mga communities ay
napakasama ng ating gobyerno at pinababayaan ang ating mga kapatid na katutubo. Ito po ay salungat sa totoong nangyari kung saan ang bawat tribo ngayon ay nagsusumikap na ma-develop at magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga communities. Gamit nila ang batas ng IPRA upang maisulong ang kanilang mga karapatan. Datu, pinag-usapan mo yung kahalagahan ng ginagawa nila sa Europa, di ba, yung mga pondo. Pero gaano kahalaga sa kanila, sa CPP, NPA, NDF, itong mga prente na ito? Gaano kahalaga yan sa paggamit, lalo na, for instance, itong sa kaso na ito, yung paggamit ng mga IPs? Kasi sinabi mo na meron silang naratibo na ibinebenta sa Europa na ang gobyerno, ang kasundaluhan ay mapang-api, at lantarang kasinungalingan. Kasi ang totoo, sila yung nang-aapi, sila yung nagto-torture, sila pumapatay, sila nagte-train ng child warriors, lahat nung violations ng international humanitarian law. 'Di ba? So, para lang makita ng mga kababayan natin, kasi ang gusto natin dito, yayakapin ng mga kababayan natin ang ating mga kapatid na katutubo. No? Kasi dahil sa nangyaring ito, nasira ang ating bansa. So, Datu, ano yung bilang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, ano yung design sa mga prente na ito? Kasi si Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers, at si Satur Ocampo na ngayon ay na-found na guilty, no, ay miyembro ng Bayan Muna. So gaano kahalaga sa CPP, NPA, NDF ang mga prente na ito para magamit nila ang ating mga kapatid na katutubo? Unang-una, ang pamayanang katutubo po, ma'am, ay hindi lamang sektor, kung hindi pamayanan siya. Ibig sabihin, hindi lang mga tao katulad ng mga workers, ng mga estudyante. Kung hindi, meron po siyang teritoryo. Meron siyang tinatawag na ancestral domain. So tao siya, pamayanan na merong ancestral domain. At itong mga ancestral domain na ito yung nasa mga lugar kung saan mga bulubundukin at mga jidas o malalayong lugar kung saan ang armadong pakikibaka ay doon po tinatayo ng New People's Army. Ang prente naman po ay ginagamit nila upang patuloy na i-picture o i-project sa mga tao, lalo na sa mga kabataan at sa mga middle forces na nasa kasyudaran, na pinapabayaan yung ating mga pamayanang katutubo. Ito po yung ginagamit nila upang makapag-recruit ng mga estudyante, lalo na ng katribo youth na nasa UP, nasa PUP, nasa iba't ibang mga kolehiyo, no, na pinapakilos nila gamit ang isyu ng mga kapatid na katutubo upang makapag-recruit ng mga kabataan. Ganon din po ang ginagawa nila doon sa international solidarity work nila, kung saan mga IP, mga Filipino communities sa ibang bansa, nire-recruit nila at kanilang naging target sa propaganda upang makakuha sila ng pondo. Hindi lang Filipino communities, kung hindi maging yung mga institusyon ng United Nations at European Union, yun po yung kanilang natatarget at ginagawan ng programa kung paano po nila makuha ang mga pundo mula sa mga institusyon na ito upang ipadaloy sa kanilang mga unit ng New People's Army dito sa ating bansa upang isulong ang armadong pakikibaka. Oo.